Alright, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Pero sa mga kababayan ko, syempre, i-shoutout natin at ang mga pinlangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy 3rd birthday sa apo ni Ma'am Rose. And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 69 na mga comments. Nandyan rin si Sam Pagita. Meron siyang 32 na mga comments. Des Paraon. Meron siyang 25 na mga comments. Nandyan rin si Hardy Padrogane. Meron siyang 22 na mga comments. And Luz Padre. Meron siyang 20 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, uunahin muna natin itong ipinakalat na naman na video ni Dean Chase kagabi mga kababayan. Di ba viral na viral yan ngayon? Pero ang nakakatawa kasi instead na maniwala itong mga DDS, sila ay nagdududa mga kababayan. Grabe no? Nagpalabas na naman sila ng PK na video mga kababayan. At saka dito sa challenge ni Dean Chase, sabi niya na gin-challenge niya ang mga followers niya kung ito ba ay totoo or hindi mga kababayan. Kasi ang sabi dito sa kanyang caption, this is 3 hours ago mga kababayan, sabi niya, I hope by now you know why there's a loud music in these videos. It's because there is a loud corn video blasted in the room. Edit, I challenge anyone to authenticate these clips because I too would want to know if it's real. O diba, gonggong talaga mga kababayan. Sabi nga niya dito sa kanyang caption na gusto gin-challenge niya yung mga nakakita sa video na to na gawa-gawa ni Dean Chase na ipa-authenticate. Kasi gusto niya daw malaman kung totoo ba ito or hindi mga kababayan. O diba, gonggong talaga eh. Alam na alam niya na ito ay hindi totoo mga kababayan. Kasi unang bungad pa lang na kanyang inilabas na PK na video, talagang AI ho. AI yung video. At saka ipakita ko lang sa inyo mga kababayan, this is a frame by frame kasi music lang naman eh. Music lang doon sa kanyang totoong video mga kababayan. Doon sa full video niya, talagang music lang ang malakas doon. At saka merong ungol-ungol ng konti, merong basta hindi natin maintindihan mga kababayan, yung walang kwenta talaga na video, pero klarong-klaro na AI. Sabi niya, I challenge anyone to authenticate this video and check frame by frame. Tapos dagdag niya, the video is a bit dark, but we found ways to superimpose them and set it on night mode to increase its brightness. Sabi niya, itong original daw na video na ito mga kababayan, madilim. So kanyang inedit, in-enhance niya, tinasaan niya yung brightness para maging klaro daw mga kababayan. Ibig sabihin, edited na yung video. Meron ng enhancement na ginawa mga kababayan. So, unang bungad, itong nakita na natin na sabi nila mukha daw ni FL Liza, mga kababayan. So, dahil mas klaro yung mukha dito na nakita na si FL daw yan, iklarong-klaro na hindi si FL, mga kababayan. Dito, pinatunayan ni Dean Chase na AI yung gawa niya na video. Dito, mas pinatunayan niya na AI at saka piki yung video mga kababayan. Pero hindi matagal ipinakita niya yung mukha ni Felisa. Kundi ang gusto niya na doon tayo magfo-focus sa isang tao sa baba na picture mga kababayan. So kaya ang nilagay niya dito, sabi niya, let's forget daw. Sabi niya,
Enough of her, let's focus on this person in the foreground. What is he doing daw? Sabi niya mga kababayan, what is he doing? So kung nakikita natin, merong ulo. So yan daw mga kababayan, parang ginpresent niya na na kumain daw ng saging itong si PBBM. Kumain daw ng saging si PBBM mga kababayan. So ipinakita dito ni Dinche sa kanyang piki na video na biki daw si President BBM. Biki daw si President BBM mga kababayan kasi kumain daw ng saging. And next frame, nakita natin na gumano na yung tao diyan kung sino man yan mga kababayan. So diyan pa lang napakatanga nyo DDS kung kayo ay maniwala na yan ay si President BBM. Tingnan nyo ang porma mga kababayan. Napakatanga ng mga DDS kung sila ay maniwala na yan ay totoo at yan talaga ay si President BBM. Napakatanga talaga nila. Tingnan nyo, bata pa si President BBM mga kababayan. Tapos tingnan nyo yung buhok niya. Tingnan nyo ang porma ng kanyang face. Di ba? Batang-bata pa mga kababayan, gunggong talaga eh. Tapos sabi pa ng mga DDS at saka ni Dinches, 2023 daw to nakuha mga kababayan. 2023 daw yan, nakuha ang video na yan. Tapos ang nabigay sa kanya, yung sinasabi niya na si Mr. T or Mr. Tubig mga kababayan, yun ang nagbigay daw sa kanya ng video na yan. Tapos inedit niya lang mga kababayan. Hindi niya masyadong ipinakita yung lalaki para daw sa kaligtasan ng lalaki na yon. Diba nakita na natin daw si PBBM mga kababayan. So dyan pa lang, very EI yung forma. Hanggang nakita natin mga kababayan, ito na yung next na frame na si PBBM na siya ay gumamit ng smoke pipe or smoke water pipe mga kababayan. 'Di ba yan po ang ginagamit ng mga gangsta-gangsta, yung nandun daw sa US kapag yan ang ginagamit mga kababayan. 'Di ba ang nilalagay niyan is mostly ay MJ or marijuana. Sakto ba siya, Ivan? 'Di ba yan pong kadalasan ang ginagamit or inilalagay diyan sa water pipe or smoke water pipe, ganja mga kababayan or marijuana. At kapag doon naman sa Arab country, sa mga Arabo, ang tawag dyan nila mga kababayan, alam ba natin na yan ay shisha? Di ba alam mo yan? Dyan sa Saudi area, dyan sa Dubai, UAE, doon man sa Jeddah, sa Dammam, sa Riyadh, basta sa Saudi area mga kababayan, ang tawag nila yan, ang tawag nila dyan ay shisha or hookah. Tapos yung ginagamit na parang charcoal, ang tawag niyan is muwasel, if I'm not mistaken. Sakto ba? Naalala ba ni Sir Ivan? Muwasel. At saka yun po ay flavored na tobacco mga kababayan. Tapos para siyang charcoal. Charcoal, yan ay nilalagay sa taas. Bakit ko alam yan? Kasi nakatesting rin sa Sir Ivan. Siguro mga 2 times mga kababayan, if I'm not mistaken, 2 times o 3 times ba yun? Kasi yung mga Arabo, siyempre close ko sila eh. Yung mga head ko mga kababayan, na mga Arabo, yung Yumini, tsaka yung isa, mahilig kasi gumamit ng shisha. Lalo na kapag kanilang event mga kababayan or merong activities. Kasi kapag activities namin, nagpupunta kami doon sa isang lugar na maganda rin naman. Yung parang exclusive na area mga kababayan. I forgot the name. Naka-forgot na din mga kababayan. Basta exclusive sila na lugar. Merong swimming pool. Kasi pwedeng madala doon mga pamilya nila. Basta maganda na lugar mga kababayan. Exclusive siya. Ang shisha, hindi talaga yan mawawala mga kababayan. Hindi yan pwedeng mawala sa kanila kasi yan ay culture talaga nila. At kapag yung mga Arabo na mahilig masigarilyo, talagang gumagamit sila ng shisha. Kaya lagi ko yang nakikita at saka siyempre out of my curiosity mga kababayan, gintry ko yan. At saka siya, yung the same pa rin sa sigarilyo. Menthol, parang may flavor na chocolate, maraming flavor mga kababayan. But according sa mga health experts, according sa kanila, na mas worse pa daw yung epekto ng shisha kaysa sa standard na sigarilyo. Yung ginagano natin, mga kababayan, ganun, basta ganun, versus sa shisha. Mas grabe pa daw yung epekto sa ating katawan, yung shisha versus sa standard daw na sigarilyo, mga kababayan. So, 2 times na po ako nakatry
ng sisya. Alam niyo mga kababayan na how many years na po ako hindi nagsisigarilyo? Siguro mga 20 years na yata, hindi po nagsisigarilyo si Ivan. Yes, 20 years ago na yung last. But until nakatry ako ng sisya. Siyempre curious tayo para malaman natin kung ano yung feelings kapag ikaw ay magsisya mga kababayan. The same pa rin The same pa rin ho sa magsigarilyo. So anyways, for tayo. Dito ho sa picture, sa frame na yan, tingnan nyo. It is very, very AI, mga kababayan. Diba? Mismo nga si Dinches ang nagsabi na gusto niya na tayo yung mag-authenticate ng video na yan kasi gusto niyang malaman kung yan ba talaga ay totoo or hindi. O diba? Paraso talaga yung gonggong Ang sarpetikin mga kababayan. So ngayon, nagbasa-basa ako doon sa comment na instead, ang kanyang mga viewer, ang kanyang mga followers ay maniwala sa kanya, nagdududa mga kababayan. Tapos sabi dito ni Jason Aguilar, kaya nga medyo duda rin ako, medyo malaman siya dito kung titingnan mo katawan niya, medyo payat. But dito parang malaman siya, tapos yung leeg di masyado mahaba. Sorry, pero I doubt pa rin sa video na to. Sabi dito ni Ted GS, 2023, November pa yan. Imbis na magduda ka, gamitan mo ng AI o talagang wala ka lang alam sa AI talaga. Di ba to AI? O di ba maraming nagtatanong mga kababayan kung yan ba ay AI? Kasi nakakaduda talaga Tapos sabi dito ni Archie Oak Montoyo, I'm not a pro BBM, but this is AI. Di din ako pro BBM, pero para kasing AI. O di ba ang daming nadududa mga kababayan? Tapos dito sa post ni Pads rin, DDS mga kababayan, sabi niya, Sir Dinches, bakit ho parang AI ang dating ni Bangag? Diyan sana yung original copy na lang daw yung ipinakita mga kababayan. Tapos dito pa, tingnan nyo mga DDS, di ba dudang-duda mga kasamaan ninyo? Sabi dito ni JB Vergara, how sure? Mura bitaw ay labas na full video, wag na yung snippets. Parang hirap po i-confirm, parang AI po. Ba't parang AI yung video? O di ba pati nga yung mga DDS nagdududa mga kababayan dito sa ipinakita na peking video ni Dinches. Pero syempre yung ibang mga bobo at tanga at walang alam ho sa AI at hindi nila malaman kung ano yung AI sa original, syempre sila ay mabudol, sila ay nadala mga kababayan at sila ay paniwalang paniwala. Kaya nga ikinalat kaagad nila yung video mga kababayan. Nakatawa talaga So dito sana sampulan to si Dinches kasi yan ho ay isang security issue. This is national security issue mga kababayan. At saka itong si Dinches, very confident siya na manira sa ating President BBM na palabas ng mga peking video, mayroon pang isa. Siya ay confident kasi nandun siya sa California mga kababayan. At saka alam niya na hindi siya mahahabol doon. Kaya sige lang ho siya sa pagpalabas ho ng mga peking dokumento or yung video, di ba? Sana ho NBI, sana ho Interpol ating sasampulan itong si Dinches kasi sumusobrahan talagang gunggong nito But anyways, for tayo. So ngayong araw mga kababayan, since today is Monday, alam natin marami na naman hong iiyak na mga DDS. Bakit siya, Ivan? Kasi kapag hindi ma-change or ma-postpone ang schedule ng NBI mga kababayan, ngayong araw ho magpapalabas daw ng Sabina, hahainan ng Sabina, yung nagpalabas ng peking medical certificate ni President BBM na daw merong ganun ho na certificate mga kababayan. At yan po ay dinibunk na ng taga St. Luke. Yung mga account na yon, ang dami daw mga kababayan. Hindi lang ho si Jack Argota. Marami daw papadalan ho ng Sabina. Siyempre, kasama na dyan itong si Jack Argota, kasama na dyan itong si Jay Sunsa. Siya nga pala si Jay Sunsa mga kababayan. Alam niyo ba na hindi pa rin ho nakalabas ng ospital hanggang ngayon? Yes, hindi pa rin ho nakalabas ng ospital. Kasi according ho dun sa comment, dun sa kanyang account, sa Facebook account, na medyo daw hindi maganda yung lagay ni Jay Sunsa. Ang kanyang lagay. Sa Bisaya, ang kanyang lagay. Hindi na maganda ang lagay ni Jason sa mga kababayan. O di ba bumaliktad yung kapalaran, talagang nakarama mga kababayan. Kasi nga itong Jason sa gunggong kasi, napakahiling maglabas ng fake news. So ngayon, siya yung siningil ng panahon. Nabaliktad yung kapalaran, mga kababayan. Siya ngayon ang nandun sa hospital. According ho doon sa mga comment sa baba ng kanyang mga followers,
ano daw hindi maganda ang lagay ni Jason Sa. So, nandun pa siya ngayon sa hospital, mga kababayan. Or baka, ito lang ay kanyang palabas para hindi siya maserban ng sabina, mga kababayan. Tas meron pang iba. At saka meron akong ipinadala kahapon, mga kababayan. Ipinahabol ko ng taga PCO doon sa NBI. Ito, the picture na to. Diba gunggong talaga eh. Ito'y napakaklaro ho na AI, mga kababayan. At saka dapat ito sasampulan, itong gunggong na to na si Raquel Monteros. Kitang-kita ho ng pangalan, mga kababayan. Sana masampulan rin ito ng taga NBI. Kasi nagpalabas ho ng piki na picture ni President BBM. So yan po ibinigay ko sa taga PCO at sana kanila pong maihabol yan sa taga NBI, mga kababayan. Okay? So anyways, ipapakita ko muna sa inyo itong pahayag ng taga NBI kung ano ang kanilang plano doon sa mga napakalat ng fake news or medical certificate. For more details, let's watch this. Lumalabas po ito na isang national concern na National security. na rin po ito kasi inaano mo ang Disinformation. ng mga tao, hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Pangulo, pero hindi po yan nagbibigay Yung pahintulot tamang na kung ano-ano lang ang ilalabas natin At magkalat ng at fake news. magkalat ng fake news. Yun nga, yung the classic, yung meron pang St. Luke's Medical Center na parang nilagay yun. Data. Oo. Or ano po. Kaya nag-deny nga St. Luke's, we do not Siguro issue that marami kind. nagagalit, no? Kaya sila mga... Kaya yan ay ating dinidokumento ho ngayon at kung papasok ko yan sa mga cyber laws, cyber libel Anong violation. status po? Anong status ng investigation nyo? Ongoing na ho. Siguro bukas makalawa makakapaghahain na tayo. malalaman nyo kung sino ang nagpe-fake. O kasi yan, may forensic, Sino ano yung sila, mga may fake, forensic fake? investigation. Forensic po tayo. Sa attorney Jeff, Bakit ba mahilig to sa ano? naglalabas ng fake news against ano? Di sa attorney Jeff, mahilig yan sa ano eh, sa Ano social po? media. Ba't naglalabas ng fake news against the president? Kasi galit sila. Well, we have to note, hindi lang against PBBM na quote-unquote namatay na si PBBM. Ay, Si ganun? Ombudsman Boying din nilabasan May ng sinasabi fake na news namatay namatay na. Parang may, Akala ko may may sakit isa pa kasing lang. faction ng social media na parang may wishful thinking. Parang gusto nila mamatay na tong mga tao na to kasi kalaban nila sa politika. Ano to no joke to. I mean, kahit na hindi naman sila pwede mag-deny. Titingnan mo lang yung mga post nila. Gano'n naman ang makikita mo, ang lumalabas. Sino nakikita mo? Ikaw very active sa social media. Ako hindi ako active dyan eh. Well, meron tayong Kasi hindi mo BDS vloggers. Yung kay PBBM, syempre si Jack Argota. Andyan din si Jay Sonza. Andyan din Si yata Jay si Sonza. Miss Lorraine Badoy. Nang mga nag-post tungkol dun sa St. Luke's Medical Report, Okay. di umano, at saka kung parang nagtatanong sila, patay na ba? Yung mga ganong questions. How liable are they with that kind of Kasi babasehan po natin sa kanilang posting ay sinasabi ng batas kung ang isang post o isang statement ay malicious, Yeah. defamatory, at Outright lie. pwedeng makasira sa personahe ng isang tao. Yan po ay sinasabi natin na libelous. Ngayon, kung gumamit po ito ng ating internet, cyberspace, nagiging cyber libel po siya. Pero- At yan po ay pinarurusahan ng batas. Kasi talaga? Yung mga cyberbullying din. Ang safety, Tama yan. ang safety clause na dyan eh. Ilang years yung ganyan? Anong pwede nating gawin pag binash ba 6 siya? to Bakit 12 anak years. ko? Hindi kasi protectors, yung mga anak ko Tama po ba? susumbong ko 12 sa'yo. years? Paano yun? Paano sasabihin ko na report ko lang o ito po, kailangan may ebidensya, gano'n? kailangan pa rin natin ng ebidensya. Kaya yung maipapayo natin kung kayo ay nga. nakakatanggap ng mga ganyan, una Ayun, is parang pinipreserve hindi kayo dapat malungkot, natin yung mga ganyang matakot. statement. At Screenshot, screenshot, Oo. dadali natin sa ating mga cybercrime Huwag yung investigator. pigilan ng, mag-report kayo sa NBI. Eh, yung, Hindi. yung si Sir Jack, yung personality, pwede ba yung, ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa Sino likod ba natin. si Sir Jack? Isa siya Ano sa mga sabi niya? nag-post Oo ng nga. St. Luke's Ano May mga Medical pangalan Report. ganito, sir. Have you taken, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag
so pa hindi Isasabina pa. natin yan. Isasabina natin Due sila. process. Kung Sumbong kayo, marinig din mga naman kung kabataan, ano ang ha? side nila. Mga millennials. Teka muna, yung sinasabi ko nga Yung safety tiisin. clause dyan Oo. i-invoke na freedom of expression, free speech, di ba yan ang mga ano? Hindi, bakit- pero chiniswis yun, namatay na. Hindi, Tama may ba lusot si Dabadoy, di ba? Question mark. Nagtatanong lang. Yun ang mga... Pero ito, hindi siya nagtatanong. Oh, yan. Talagang Oo. meron siyang Prueba mistake siya. looks na Ano yan? dinideny na. Anong hatol mo dyan, if ever? Ano, masama yan? Or Oo, okay, pasok? yan kasi ay sinabi Freedom na ba rin yan? ng St. Luke's na yan, kitang-kita naman na Ah, yan okay. ay Nag-issue ng denial lang Hindi, siya. tsaka kawawa naman siguro yung St. Luke's, no? Hindi pa yung nahuhuli itong Jack na to? Jack of the Beanstalk. Kaya Pero di ba, Director, may nasample kasi na ano kayo? siya, Jack of all trades. May nasample na sila ng fake news eh. May If I mga remember correctly, nahuhuli tayong Si Sir June Abines. Parang yung nakasuhan ng sa- NBI. Oo. Ng Pabayaan cyber mo na nga libel. yung mga chismosong yan. Kasi O, ano kumikita kasi sila nag-report dyan. sa internet? Alam mo, kumikita sila dyan. Monetization. Na-monetize yan eh. Sa The more Facebook. followers, Oo. mga cloud At saka, chasers, bahala di ba? sila. Kumikita For sila the dyan. content. Kaya yung ano yan. Ikaw ba ganon? Hindi. Talaga? Wala akong pinupost na fake news. Oo. Ano, ikaw, ano masasabi mo sa Baka mga... ikaw pa magkasa sa akin, huwag mo akong sumbong sa NBI ha. Wala akong nga. fake news. Teka, Hindi, so at least alam na natin, hindi para sa mga kabataan, maraming nadidepress dahil Oo. sa nabubuli sila, tinatakot tapos hindi nila alam kung anong gagawin. Ngayon, huwag kayong mahiya. May kabayaran pala yung ganyan. Attorney So, Jess, ito tatanungin ko. sa NBI Paano si report, Senator no? Amy, yung kapatid mismo, parang testimonial. Pinababayaan yung kapatid ko dyan, mga aides ni Pangulo. Eh, asan yung asawa? Bakit di ba yun? sila nagte-text? Di sila Ang magkaiusap? sabi kasi yata ni Senator Amy, wala daw nag-aalaga kay Pangulo. oo. Parang hindi naman niya yata sinabi na namamatay or patay na. Oo. So, ano lang yun, sasabihin niya, syempre may defense siya doon na as a sister lang Yeah, naman, na nagbibigay siya ng sentimiento niya. So, sa kanya kasi, pasado pa yun eh, okay pa yun. Oo. Syempre siya yun eh, Senator Amy Sila yun. lang ba dalawa Sister na nga magkapatid? siya eh. Bakit din lang niya tawagan kapatid? Oo nga. Hindi kasi sila nagbabanding, walang banding yan, Senator Amy tsaka Senator May alam po ba kayo tungkol PBBM? dyan sa kanilang dalawa? Wala. Hindi nyo nasakop yung mga... Hindi na natin sakop yan. Pero kayo, Ikaw, Director, sakop mo yan. Hindi, yung pagtanong ko, naka-dinner or naka-lunch mo na ba si Pangulo? Wala. Hindi ka pa nagsuswerte. Wala wala pa. talaga. Hindi, nag-swearing ako. Sa kanya Okay. Hindi, before. pero first time nakita ko sa video eh. Oo. Kaya, Nag-swearing kaya ako. ako tinatanong, Si Director, Secretary kasi kung nag-lunch na kayo or dinner ni Pangulo, talo mo pa si Senator Amy. Kasi sila hindi sila nagla-lunch or dinner talaga? together. Wala na. Kasi nga, nag-ano sila, may, di mo masasabing Hindi, sibling baka kasi may sakit rivalry. pa si Bibi. Pero okay na yung kalusugan niya. Okay na siya. I mean, nag-work na. Nakalabas na ng St. Luke's. Sabi ni Yusek Claire, Okay na. may video na. Naglabas yes. si Pangulo. Okay. Pero Mr. NBI, paano kaya ako nakakasure na hindi AI yung video ni PBBM na nagsasabing healthy siya? Oo. Well, may mga paraan naman dyan. No? Meron tayong nalalaman niyo kung nalalaman AI na o didetect hindi? natin yung AI Talaga? sa pamamagitan ng ating pag-examine sa mga nasabing video. May Nakita mo exam. naman nangayayat siya, eh, di ba? He lost a lot Sino of yan? weight. Si PBBM? Oo, kasi he was not allowed to eat solid food, panay sabaw-sabaw nga. Soft to the point diet. na nananaginip siya ng steak, kumakain ng steak. Pero okay naman na siya, di ba? Tsaka imposibleng AI yun. May aso doon sa video. Oh, nalaro niya si yung totoong Oreo. aso nila. Tapos ano si Yusek Claire, nag-selfie. So, imposibleng AI yun. Yun na nga, intention nun, obviously, di ba? Si Auntie Claire, To debunk. to debunk Fake na news. AI, di ba? O yan, sa mga DDS, sa mga nagkakalatho ng Peking Medical Report ni President BBM daw, yun ay gamit ng logo ng St. Luke, maghanda-handa na lang kayo. Kasi merong sabina sa inyo, ipapadala sa inyo. At saka meron pong nag-viral mga kababayan. Ito kanina, before ko nag-vlog, may nag-viral ho na picture. Sino yan si Ivan? Klarong-klaro ho na kahit naka-side view siya, si Jack Arguta, mga kababayan. Looks like Jack Arguta. Tapos meron hong pulis dyan sa gilid, mukha yatang pinuntahan na ng pulis itong si Jack Arguta, mga kababayan. O, di ba? Viral ho yan ang picture ngayon. So, hopefully, na-serve na sa kanya yung sabina para itong si Jack Arguta iimbitahan doon sa korte, mga kababayan. Paktay si Jack Arguta. Tapos ang kanyang mga kalyado, mga kababayan, lalo na yung banateros. Siyempre, todo depensa dito sa kanilang kasamahan na vlogger na si Jack Arguta.
Pero ito ring si Jason Sa, syempre hindi yan palalampasin. Papadalahan rin yan ng sabi ng mga kababayan. Kasi mukha yatang nagdrama lang doon sa ospital eh. Di ba? So mga DDS, alam nyo ang tatanga pa rin ninyo, ang bububo pa rin ninyo. Bakit hanggang ngayon, hinahanap nyo pa rin si President BBM? Baka daw, tigi na mga kababayan. Di ba, before nga ako nag-vlog, that is 30 minutes ago mga kababayan, may nakita ko doon na nag-comment doon sa post ko sa ating Facebook account, hinahanap nila pa rin si President BBM. Hindi ba nila nakita sa mga activities niya na sunod-sunod ho ang activities ni BBM? Kahit meron siyang sakit na diverticulitis, nagtrabaho pa rin ho ang ating presidente. At ito, kagabi mga kababayan, meron ding inalabas na vlog si President BBM. For more details, let's watch this. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nagdieta. Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa mga pulisiya. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong pulisiya, pulisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Paano natin malalaman na ang isang pulisiya ay maganda? Ang isang pulisiya na maganda ay matutupad kung anuman ang inyong ninanais, halimbawa para sa pamahalaan, para pagandahin ang buhay ng tao, para magbigay tayo ng magandang healthcare, para matulungan natin ang mga mahirap, para pababain ang presyo ng mga produkto, paano natin pagandahin ang ekonomiya. At kasama dyan sa pulisiyang yan, ang ibig sabihin ay nagbibigay ng gabay kung paano natin aabutin ang ating mga pinapangarap. Pangalawa, nakakatulong sa pagpapabuti ng pag-uugali, behavior at pag-iisip ng mamamayan. Pangatlo, madaling maintindihan ng kung sino man ang kailangan magpatupad ng pulisiya na yon. Pang-apat, kayang ma-enforce at mag-implementa. Panglima, nakakatulong sa mamamayan, hindi pampabigat, hindi perwisyo. Sa ibang bansa, higit na mapapansin ang epekto ng pulisiya sa kultura at pag-uugali ng tao. Una dyan, siyempre, ang pulisiya sa pandisiplina. Halimbawa, tanyag ang Singapore sa pulisiya na pagbabawal ng bubble gum. Pinagbawal ang pagbebenta at pagpapasok nito sa bansa dahil napakahirap linisin at kapag idinidikit kung saan-saan. Maraming insidente na na-stuck ang mga pinto ng tren dahil sa improper disposal. Lumalaki ang cleaning cost, nade-delay ang biyahe. Kamakailan, naglabas na rin sila ng pulisiya na mga online scammer. Ay sinasabi, 6 hanggang 24 na palo ang aabutan ng mga mahuhuli na ginagawa ang labag sa pulisiyang nila. Sa Alemanya naman ay may mahigpit na pulisiya sa pagpapadaan sa mga ambulansya at iba pang emergency vehicle gaya ng fire truck. Naalala ko ito dahil may insidente tayong kamakailan kung saan hindi pinadaan kaagad yung bumbero kahit bumubusinan na siya. Sa Japan naman ay higit ang paggalang sa pedestrian lane. Kaya naman kahit mga bata ay kumpiyansang tumatawid dahil safe na safe ito. Marami ring mga pulisya patungkol sa work-life balance at wellness. May mga bansa, gaya ng Espanya, na may local policy na ina-encourage na mag-siesta. Nagsasara ang mga tindahan pagka panahon na mag-lunch. Maraming bansa, gaya ng Pransya, ang implement na right to disconnect policy. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sagutin ang tawag ng trabaho kapag wala sa oras at outside working hours. Hindi bagay sa Pilipinas yan dahil masyadong masipag ang Pilipino kahit anong sabihin mo, sasagutin at sasagutin nila yan. Sa Belgium naman, isa sa pulisiya nila at sila yung nauna rito ang tinatawag na 4-day work week. Ibig sabihin, sa isang linggo, 4 na araw lang ang trabaho. Lahat ng pulisiyang ito ay inisip para magkaroon din ng mas magandang productivity ang mga mamamayan at mabawasan ang tinatawag na burnout. May iba namang bansa na may special policy sa kalusugan. Malalaking tax ang ipinapataw sa mga sugar products para ma-discourage ang mamamayan na masyadong ang pagkonsumo nito. Isa ang Mexico sa gumawa nito. May version din ng UK, Middle East, pati na rin tayo dito sa Pilipinas.
Sa New York, ipinagbawal yung tinatawag na trans fat. Hindi ka pwede na mag-serve ng pagkain na may trans fat na laman. Ito ay paraan para labanan ang obesity at diabetes sa mamamayan natin. Maganda lahat yan. Yang sa road courtesy, kailangan natin yan. Pati yang sa kalusugan, kailangan din natin yan. Pero ang tingin ko, kailangan natin tutukan ang mga lumang polisiya na nagpapabagal at nagpapahirap sa mga government transaction, sa ease of doing business. Ika nga, tanyag tayo sa polisiyang kailangan ng ID para mag-apply kumuha ng ID. Isang refleksyon ng manapakalumang sistema. Mahilig din tayo sa mga pag-fill out ng duplicate o triplicate. Yung mga abogado, kung kopya na hinihingi nila, dose-dosena. Sangkatutak na mga form na pare-pareho naman ang hinihiling na impormasyon. Physical appearance sa mga transaksyon na pwedeng digital na. At marami pang iba na pampagulo lamang. Hindi tayo dapat pumipila ng madaling araw sa opisina ng gobyerno para lang kumuha ng isang dokumento. Kaya isa sa pinagtutuunan natin ay ang eGov app at digitalization ng government system. Maraming masosolusyonan na problema ito. Halimbawa, sa LTO, wala nang confiscation ng physical ID. Recognized na ang digital license. Meron na tayong beep card sa MRT. 50% off for students at saka PWD. Kasi sila ang mas may kailangan ng suporta. Tapos libre pa buong pamilya pag linggo. Zero billing policy para maisama natin yung itinatawag na middle class. Free fast wifi sa lahat ng bus at saka tren. Habang naghihintay kayo, makasakay at least makapag-internet na mabilis. Makikita mo sa mga pulisiya ang mga pinapahalagahan natin na ating bansa, ang disiplina, ang seguridad, kalusugan at iba pa. Dito sa ating bansa, marami pang pulisiya ang kailangan natin baguhin at rebasahin. Nakikita natin sa balita at naririnig natin ang mga kababayan natin ang kanilang mga reklamo. Nakikita natin sa ating mga nakasanayang pamamaraan na pinaglumaan na ng panahon. Tila maliit na bagay pero laking perwisyo sa tao. Kailangan padaliin ang pamumuhay ng Pilipino dahil ang sistema ay kailangan nagdadala ng ginhawa sa tao, hindi sakit ng ulo. Kailangan din natin tandaan na matagumpay ang mga pulisiya sa ibang bansa dahil sa kooperasyon ng ating mga mamamayan. Na bagamat hindi popular sa simula ang isang pulisiya, kapag binigyan ng pagkakataon maimplementa ng tama, maganda naman ang resulta. At siyempre, tandaan natin na sa kabila ng pulisiyang inilalatag natin, ito dapat ang nagtutulak sa atin mga maging mas mabuting Pilipino. Ang mga pulisiya ay kultura na isinusulat bilang batas. Ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung may mga mungkahi kayong pulisiya na makakatulong solusyonan ang marami nating problema. Di ba mga DDS? Busy-busy ho ang ating presidente. And also, kagabi mga kababayan, may nakita ho ako na post doon kay President BBM na siya ho ay nag-dinner. Kumain na ho siya ng yung mga matitigas ho na pagkain mga kababayan para makarecover ang kanyang katawan. Para ho mabalik yung dating mabilog na mukha ni President BBM. Kasi medyo, di ba, nangayayat siya mga kababayan para mabalik ho yung mabilog niya na mukha. Okay? So, yan ho mga DDS. Kitang-kita niyo na kung ano yung mga lakad ng ating presidente. So, anyways mga kababayan ko, kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics, please palike naman ho sa ating video. At saka sana i-share din po natin mga kababayan para makita ho ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kakilala at ng mga kababayan natin na hindi naabot ng ating vlogs para makita rin nila, para malaman nila yung totoong mga balita mga kababayan. Okay? So anyways, i-share po na natin. Nandyan po ating mga suki, mga early birds, yung laging nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si GC Kim. Hi to Samway Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin natin nandyan si Monez Borromeo, Bells Here, BTS Army 07. Nandyan din si Remy Nufel, Serisa Force. Hi to Shirley Risman from Ohio, USA. Lucia Medina. Nandyan din si Felma Cabato from Toronto, Canada.
Juicy Aragon, Lilian Lalyabe, Jean Rabara from UK. Nandyan din si Froy Corpus, Florifigo Mapa, Nestle Ranola, Mercedes Ferrer, ME. Nandyan din si Romeo from Lancaster, California, Josie Buhay, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, forward tayo. Pag-uusapan natin yung impeachment ni Sara Duterte. Kasi nga di ba mga kababayan, nakita na ho natin na ang yung resolusyon na nilabas ng Supreme Court, ang kanilang desisyon mga kababayan sa impeachment kay Sara, di ba, dinismiss nila. Pero nakita natin mga kababayan at napag-alaman natin na yun lang ay dahil sa technicalities. Di ba nagbunyi ang mga DDS? So sabi nila, wala na daw, tuloy-tuloy na, wala nang impeachment case dito kay Sara kasi nga dinismiss na daw ng Supreme Court mga kababayan. O di ba hindi nila naintindihan yung desisyon ng korte ng Supreme Court, yun ay dahil sa teknikalidad DDS. Ibig sabihin, pwede pa ho na mag-file ng panibagong complaint kung sino mang gusto mag-file ng impeachment case kay Sara. In this case, meron hong plano mga kababayan, meron pong grupo daw. Ngayong araw, yung Tindig Pilipinas yata, if not mistaken, ngayong araw ang kanilang plano. Hopefully ho, hindi mapostpone mga kababayan, merong mag-file na grupo na impeachment case kay Sara, yung Tindig Pilipinas. Pwede ho, DDS. So according ho sa lawmakers natin, ating congresswoman, nasabi niya na dahil sa resolusyong inilabas ng Supreme Court, hindi ibig sabihin na walang ginawang mali itong si Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, di ba yan po ay napagdipatihan, talagang umiinit ho ang isyu sa Supreme Court dahil sa impeachment case ni Sara. Kasi according ho sa mga constitutionalities natin, sakto ba yun? Constitutionalities or constitutionalist, na sabi nila ang ginawa daw ng Supreme Court may problema. Mukha daw merong nangyaring judiciary overreach mga kababayan. Kasi nga di ba binago nila yung rules dyan sa Supreme Court para lang sa impeachment mga kababayan ni Sara. Di ba? Merong binagong rules doon. Kaya nagkaroon ng teknikalidad na issue mga kababayan. Di ba uminit yung ulo ni Senate President Tito Soto? So kaya nga 'di ba nakapagsabi si Tito Soto na siya ay papabor na ngayon sa Chacha or papabor na siya na merong irebisa sa 1987 Constitution. Kasi nga inumpisahan na eh. Inumpisahan na kasi ng Supreme Court. Binago nila yung rules mga kababayan at sila lang ang gumawa nun at hindi alam ho ng taga-Senado. 'Di ba? Kung may power naman pala ang Supreme Court na bumago ng rules mga kababayan ng Constitution, siyempre kaya rin may power din ang Senado. Kaya yan ho ang ibig sabihin ni Senate President Tito Soto. Meron ng ginalaw itong Supreme Court sa Constitution natin. Well, meron din ho silang plano na lang. Ngayon, papabor na siya, susuportahan na niya yung Chacha. Na according ho kay Tito Soto at ng iba mga lawmakers mga kababayan, pabor na pabor sila na merong babagawin sa ating konstitusyon. Either sa impeachment and also sa economic provision. Yun lang daw mga kababayan. Ako para sa akin, pabor ako na babaguhin yung Chacha. Merong babaguhin sa Chacha. At gusto rin yan ni President BBM. Ang gusto ni President BBM na babaguhin doon sa Constitution, di ba yung economic provision, which is maganda talaga mga kababayan para ho makasakay sa pagbabago ng ating teknolohiya, pagbabago ng ating ekonomiya para makasakay ang ating Constitution. Yun naman kasi ang ibig sabihin ni President BBM, which I agree. At agree din si Senate President Tito Soto. Gusto lang dagdagan ni Tito Soto na pati na rin yung impeachment meron na rin hong irebisa mga kababayan. Pero siyempre ang mga DDS, yung mga DDS na mga gonggong na mga senators, yung DDS ho na mga congressman na ayaw nila na merong babaguhin sa Constitution. Ayaw nilang babaguhin sa Chacha mga kababayan. Kasi sila ay natatakot. Baka daw pati rin yung term extension idagdag doon sa revision, sa irebisa doon sa Constitution mga kababayan. Yon kasi ang ikinatatakot ng mga DDS, pati rin sa impeachment. O, di ba?
Mga kababayan ko, agree ba tayo o pabor ka ba na iribisa yung ating Constitution? Pabor ka ba sa charter change? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So ngayon, pag-uusapan rin po natin itong si Mike Defensor. Kasi meron siyang press con mga kababayan na ang kanila daw panawagan, ang kanilang ginawa daw na yung rally, yung di ba na rally doon sa Cebu, pati din sa EDSA mga kababayan, na kung saan kita-kita natin na nilangaw. Bakit daw nila ginawa yung rally? Kasi daw kontra sila sa korupsyon, mga kababayan. Di ba yan po lagi lang sinasabi, binabanggit? Kasi daw kontra sila sa korupsyon. Yan ho ay nakakatawa. Kasi dinagdagan niya mga kababayan, hindi lang ito dahil daw, hindi lang ito para daw kay BBM, hindi lang ito ba daw kay Sara Duterte, kundi daw sa korupsyon mga kababayan. Pero nakikita natin sa mga placards nila, di ba sa rally nila na nilangaw doon sa EDSA mga kababayan, at yun ay sinabi ho ng mga DDS at ni Chavit Singson na yan daw yung one-time, big-time rally nila mga kababayan. One-time, big-time rally, tas nilangaw dahil walang masyadong tao na pumunta doon sa EDSA mga kababayan. Well, nag-decide sila na mag-motorcade na lang. 'Di ba? So, ang ginawa nila para makita ng mga tao na mukha silang marami, isinabay nila sa traffic. Isinabay nila sa maraming sasakyan, mga kababayan. Pag-aakala ho ng ibang mga DDS na yung mga sasakyan na yon ay kasamahan nila. Where in fact, hindi nila kasamahan yung mga sasakyan, kundi yun lang mga ibang motor mga kababayan. And according ho sa mga DDS, hindi man lang umabot ang 50 mga kababayan. Hindi man lang umabot ng 100. 'Di ba? At meron pang linyahan. Ano kaya ang ibinigay dito mga kababayan? O, di ba pagkatapos ng kanilang motorcade, meron ng linyahan. Eh, syempre, Chavit Singson eh. Malaki ang kanilang funders. Pero nilangaw, binangaw mga kababayan. So wala na silang pag-asa sa kanilang rally. Dito mga lang, ilang buwan lang pinaghandaan mga kababayan. Di ba? Hindi nga marami yung sumabay doon sa rally o sumama sa rally. Baka nagising na yung ibang mga rallyistang naboldo nila last time. Baka hindi sila binayaran mga kababayan. Baka ibinulsa ng kanilang mga organizer yung para doon sa mga rallyista. Kaya maraming hindi na sumama sa kanilang rally, sa one-time, big-time rally kasi ayaw na nilang mabudol mga kababayan. Sakto ba? Mga DDS? Hindi siguro nabayaran. So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong kadaldalan ni Mike Defensor. For more details, let's watch this. Nakita ko yung corruption. Nakita ko yung mali. Galit sila kay BBM. Sabi na, never again. Never again. Ito yung issue Ito yung problema. We see the corruption. This is not about Inday Sara. This is not about BBM. This is about the corruption that's happening unprecedented, happening in the government. If Inday Sara will assume the position of the presidency, I do not know if the president will impeach, he will resign, I do not know what will happen. But assuming Mayor Mike's prediction, foresight, prophecy foresight will happen that Inday Sara will become president. So ngayon alam natin, when we go through an impeachment process, when they say it's political and legal, the political side of it, yung political nun, is because the president cannot govern anymore. The civic institutions, wala nang tiwala sa kanya. Yung negosyante, wala nang tiwala sa kanya. Yung political leaders, yung nangyayari, lame duck na lahat, wala nang gumagalaw sa bansa. Di ba nag-assume na sila na magiging presidente ito si Sara mga kababayan? Kasi nakita na yan sa itong tawag doon mga kababayan, foreseen ba tawag yan? Yung parang nakita mo daw yung future, nakita na foreseen daw yan ng katabi ni Mike Defensor, yung dating mayor mga kababayan doon sa Cebu. At saka meron ng prediction yan na magiging presidente ito si Sara. So ngayon, ang kanyang rason kung bakit sila nagrarally, bakit sila nag-iingay, siyempre alam na ho natin na itong si Mike Defensor, siya ay nag-iingay kasi meron siyang planong tatakbo bilang senador this coming 2028 mga kababayan. Yan ho ay isa sa rason kung bakit siya nag-iingay.
And second, nakita niya daw yung korupsyon nangyari sa panahon ni President BBM. It's not about daw kay BBM ang kanilang pag-iingay. It's not about daw kay Sara Duterte. Basta kontra nila yung korupsyon. Kaya sila nagkaroon ng rally. O di ba, pambubudol na naman. Pero tingnan nyo ang dala nila na placard, mga kababayan, yung mga tarpaulin nila, Marcos resign. Tapos sabi nila, it's not about daw kay BBM, it's not about daw kay Sara. Bakit walang kasama silang dalang placard or tarpaulin na Sara Duterte resign? Only Marcos Jr. resign, mga kababayan. O di ba? Ibig sabihin may bias. Pero doon sa kanyang speech, mga kababayan, nasa gitna lang daw sila. Gonggong talaga eh. It's not about PBBM. It's not about Sara. Gonggong. Kayo ay pro Sara. Ang inyong rally para maging presidente si Sara Duterte. Mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Jam Magno. For more details, let's watch this. Martial law in Cebu? You lying piece of crap. There is no martial law in Cebu. Cebu is chill, it is beautiful, and is filled with so many different places that do not welcome lies like that. What did you expect the police to do when you started a rally without a permit? Number one. Number two, what did you expect the police to do when you all of a sudden caused a scene and became a nuisance when, number three, the ASEAN summit is ongoing? Leaders from different countries, dignitaries, guests are supposed to feel safe in Cebu. And you did what everybody would have feared. You caused the scene. I can't believe it. Now you're gonna say, martial law. Pam Baricuatro, the governor of Cebu, asked you nicely that you could reschedule till next week. To next week. Where we have to keep up appearances, currently keep up appearances, because what part of the world doesn't know what's going on in the Philippines, Mike? What part? Diba? We're supposed to promote Filipino pride by hosting the ASEAN Summit. But what did you do instead? Siniraan mo ang Cebu. Cebu didn't do that. Cebuanos didn't do that. You did. You and the Cebuanos who participated in your... I'm sad because like one of them is my uncle. Not proud of that part, but his politics are his politics. And I don't blame him for that. But what I don't understand is that you could have chosen a different time to do what you did. But no. Be, anong kinalaman ng ASEAN leaders, be, sa nangyari kay PRRD? Like, seriously though, you expect they don't know? They don't care kasi hindi sila kasali. They don't wanna be a part of that. You know why? Because if you are not doing this for Digong, you're not, I am buying your book. You are not doing this for PRRD. You are doing this for you. Why? Because you got a different boss. You have a different puppet master. Hindi ka tao ni Digong, Mike. Hindi ka tao ni Digong. Okay? The person that is actually loyal to Digong in Cebu, GovPam. GovPam. And look what she said. She asked for you not to do what you did today. Be, ang pag-uusapan sa ASEAN, be, matters within the ASEAN to promote the Philippines para naman lang, di ba, sa paggugulo nyo, mo, boss mo, mga anak ni Duterte, yan. Di ba? To showcase that despite all of what they're doing, maganda ang Pilipinas at talagang kayang-kaya mag-host ng event, pero hindi, kasi kailangan talaga manggulo kayo. So proud kayo niyan. So that is exactly what the DDS does, no? Cause a scene, do something and then play the victim pag kinall out. Akala nyo hindi kayo nababasa ng mga taga Cebu? Be, ang mga taga Cebu hindi. Ang mga Bisaya, lalo na talaga sa Cebu, no. Hindi, sorry. Diba? Dignified yung mga yan. O tingnan mo, nilangaw yung rally mo, ilan lang kayong sumali? Ilan kayong sumali? Sa kagagawan. And what did you expect the police to do?
Diba? Hug you. Hug you. Kasi diba, if you're doing it for Digong, edi sana, you chose a different time. You chose a time that you don't have to play the victim. Because if you want to be heard, if you want to show how corrupt the government is, that's not the way. That's not the way. What you are showing is how desperate y'all are because February 6 is coming. What you are doing is just an example of what the Duterte children will do just to get power. Nakaka-proud, no? Maging DDS. My God! Why? Like, seriously. No! This is why, talaga. Manggugulo kayo, be? Manggugulo kayo? Kakasinulog lang ng Cebu. Kaka-renew lang ng pagtanggap ng blessing mula sa Senyor Santo Niño, tas gaganunin nyo? Huy! Hindi pa nawawala sa ears ko yung Batubalani song. Tapos ganyan na kayo? Hindi pa ako nakakaget over sa prosesyon na sinalihan ko. Tas ganyan na kayo. You're going to litter the streets of Cebu with your desperation. No. The people of Cebu love Rodrigo Duterte. There is no denying that. But not all. There's also no denying that. And the people of Cebu are peaceful. They like to keep the peace. They like to be left alone in that peace. Kasi Queen City of the South, queenly. From the word. And then you litter it with your politics. Diba? Tapos yung kaalyado nyo, yung governor, na hiningi sa inyo yung pabor na sana wag man lang, tulong na lang. Kasi if you're doing it for Digong, stop using that bullshit. Because the only one that can help Digong right now, honestly, not all of your bullshit. Only Kaufman can. Only his legal team can, not even his children. Okay? Kung hindi ka abogado ni Digong, wala kang tulong maigagawa kahit pa umiyak ka ng dugo. Kahit pa okay? There is no helping him. There is no amount of like causing a scene and like asking for attention from the ASEAN leaders. They don't give a fuck. They don't give two fucks, Mike. And then now, ang ginawa mo, siniraan mo pa yung Cebu. You get what I mean? Siniraan mo ang Cebu na hindi deserve ng Cebu. Hindi deserve ng Cebu yan. Kasi, show to ng Cebu, Mike eh. Moment to ng Cebu na, oh my God, kahit napakagulo na sana ng Pilipinas, diba? Kasi ginugulo nyo yan nyo, may ASEAN. Oh my gosh, ang ganda, nag-effort ang daming nag-effort. New Star pag dinaos. One of the most beautiful places to hold a conference in. And then you happen. You happen. What a disgrace. Shameful. Grabe kayo, guys. And remember ha, shit like this is the reason why Digong is gonna stay in the ICC. This is another source of evidence to keep him there. Because of his supporters that act like you do. But to be honest, hindi naman kayo totoong supporters. Ang ginagawa nyo para sa sarili nyo naman yan. Ang ginagawa nyo, it's not for Digong. Ang ginagawa nyo, more than anything else, is for Sara. Nakakatawa pa kayo. Dami-daming supporters ni Sara na gusto siya maging presidente. Hindi nga ma-spell ng maayos yung pangalan niya. Ang basic na nga lang ng pangalan, wrong spelling pa. Ano yan, be? Si Sara Geronimo? Siguro mas okay pa ang Pilipinas kung si Sara Geronimo yung presidente. Sa totoo lang. Gwapo pa yung asawa niya. Di ba?
O, di ba? Wasak. Wasak si Mike Defensor kay Jam Magno. Kasi tama naman si Jam eh. Di ba sabi ko yan mga kababayan, ang naglagay dito sa alanganin ni Digong kung bakit ganun ang mga desisyon ng ICC kay Digong dahil yan sa mga supporter, dahil yan sa mga DDS, dahil yan kay Sara Duterte at ng pamilya Duterte. O di ba? Tama tayo. Yan din ang ibig sabihin ni Jam Magno. Kaya sana sa mga taga Cebu City, dapat ikondinan nyo or i-persona non grata ninyo itong si Mike Defensor dyan sa Cebu. At saka sana ikulong nyo kung sino man yung mga gonggong na sumama sa rallying isinagawa ni Mike Defensor dyan sa Cebu City during ASEAN. Sana ikulong yun lahat mga kababayan kasi nakakasira sila eh. Nakakasira sila sa Cebu City. Siniraan nila ang Cebu City, mga kababayan. Diba? Gonggong talaga eh. So anyways, kasama rin natin nandyan si Abby Smith. At nandyan din si Tinkerbell, Evelyn Garcia, Cristina Soriano, Erma Apostol. Hi to Tony Hunters Vlogger, TV Official Channel. At nandyan din si Luisito Niedo, Ashin from Greece, Cesar Alcantara from Calamba City. At nandyan din si Josephine Gallego, Tess Paraon, Ruma Lib, Flaviana Abila, Eugenio Eckley. Nandyan din si Evangeline Ray Rolie. Hi to The Course Channel 16, Rose Bautista. Nandyan din si Ryan Abuen, Raymond Dalusong, and hi to Osayas Guso. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Kami po mga vlogger, gaya po nung sinabi ko sa inyo sa personal, nagpapasalamat kami sa inyo dahil kung wala po kayo, napakahirap po napakahirap mag-access sa katotohanan. Pero ngayon nga po, sa pangunguna nyo, bali, madali naming nabibigyan ng kahulugan, pakahulugan lahat dahil nga nandyan kayo. Di ba, Yusek? Thank you, Oo, thank kaya- you. At, Opo, talaga yun nga, nagpapasalamat diba, po sabi kami. Oo. Actually, Nyolo, pag Sabado naman kasi, hindi talaga ako mahilig lumabas eh. I mean, lumalabas na ako kung may kailangan lang mabili. Pero kung Opo. pwedeng hindi na ako yung lumabas, hindi ko masyadong gustong lumabas. Even before, wala pa ako sa palasyo, hindi ako masyadong mahilig sa lakad. Bahay lang, Marami bahay lang. Mas mahilig sa Marami na ako curious yung weekly nyo. Paano nyo po ba sinasagawa yung everyday nyo? Paano po ba yun? Marami kasi na curious. Ang dami na po talagang sumusunod sa inyo, Yusek eh. Ang dami na ako curious. Paano po ba sa Pag Monday, umaga? Opo. Oo, pag Monday, doon tayo sa Monday kahit puyat na, 'di ba? Bakit tayo puyat? Kasi manonood ako sa mga vlogs ninyo, manonood ako sa mga Opo. news, sa mainstream, manonood ako sa mga nagba-viral. Opo. Magbabasa ako ng dyaryo kung meron akong kopya. After Opo. that, siguro ang tulog ko, the most, pinakamaaga, 3:30 na madaling araw. Tapos Grabe. gising ng mga 5:30 o minsan wala. Pero ngayon nasa palasyo ko, nakakatulog pa ako, Nyolo. Kasi nung trial lawyer ako, minsan may time na talagang walang tulog. As in wala. Kasi isang oras lang. Kasi gagawa ka ng pleading eh. Gagawa ka ng pleading, the following morning, may hearing ka, hindi ka Opo. dapat malate. Tapos matatawag ka alas 11 ng umaga. Ganon. So, ngayon, in a way, nakakatulog tayo kahit mga 2 o 3 oras. Tapos, sa umaga, minsan may interview. Opo. Tapos, merong meeting every 8 o'clock na umaga. After that, kung ano yung mga latest issues, mga maaaring maitanong, inaaral na namin yan. At kapag alam namin nagbabiral itong issue na to, tatawagan ko mismo yung head ng agency. Ano po yung update? O kaya mga spokesperson na anong update dito, ano na pong ginagawa nyo. Kaya, kahit papano, na-update natin yung mga kababayan natin sa mga maaaring itanong. Pero siyempre, may mga makakataon din naman na may bigla ang mga tanong na hindi pa siya napag-uusapan. Hindi pa namin napag-usapan o hindi ko natawagan yung ahensya. Kaya sasabi ko, yan lang pansamantala ang ating ibigay sa atin. Kaya i-update ko kayo sa susunod na mga araw. Yun salamat po Yusek Claire dahil imbis na family day nyo pala, nandito kayo. Thank you. Hindi po, ito po, dumako naman po tayo dito po. Kamusta po ang Pangulo? Ayos po ba? Kasi po alam naman po natin na marami po talaga ang nagbemeki na naman na ang Pangulo daw po ay talagang hindi lang may sakit, may HIV pa. Ano po masasabi nyo dyan? Ayos naman po ba ang Pangulo nung nakita nyo? Huli naming pag-uusap nung Friday. Oo, kahapon yung huli namin. At nagkaroon ng meeting with economic team,
Marami siyang gustong gawin, ipagawa, at mas gustong tutukan ang mga trabaho. Hindi Opo. pwedeng ipaubaya lang na, sige, tapusin mo yan in a year. Hindi na pwede ganon. Ang gusto ng Opo. Pangulo, tutukan yan every 2 weeks, tingnan ang progress. Yung progreso ng proyekto para natututukan. Kasi pag di natututukan, baka magtulog-tulugan ulit or kaya medyo maghinay-hinay sila sa paggawa to the point na hindi tumama sa oras ang pagtapos ng mga proyekto. So, antabayanan po nila yan kasi nag-utos na po ang Pangulo. So, yung mga guidelines niyan ay ipapatapos lang para malaman kung kailan ipapatupad itong every 2 weeks na pagmamonitor sa mga proyekto. Yusek, kung one word, paano mo ma-describe si Pangulong Bongbong Marcos? Ngayon, masigla po siya. Nakakapagpatawa na. At yun nga, napansin niya na medyo namayat siya. Siyempre, 3 araw ba naman na soup diet siya. So, kaya nga siya nag-crave, di ba? Nag-crave nga siya, nananaginip na daw siya. So, medyo pumayat siya. Sabi ko nga kay Pangulo, hindi, siguro, sir, nakita mo lang yung namayat ka kasi katabi mo ko. Pati nga yung kaya nga po, Yusek, pati yung boses nyo talagang dinadaysik ngayon ng mga kabayo, yung mga kabayo. Sabi daw, AI daw, wala daw, tinagtatakpan mo daw ang Pangulo. Hindi ko maintindihan talaga sa ibang tao, no? Para lang makasira talaga, no? Well, anyway, Nyolo, at anong pangalan ulit? Karayuma. Mga kaibigan natin, Karayuma. Karayuma. Mga Karayuma at mga ka-clear. Clear. Nasa akin yung raw eh. Ako po yung kumuha. Sabi ko nga, ito gamit ko. Ito mismo yung gamit ko. So, kahit authenticate nila yan, kahit saan pa tayo dumaan dyan, kahit saan pa tayo makarating dyan, totoo po yon at wag po kayo maniwala sa mga nagmamagaling. Nagmamagalong. Nagmamagaling. Diba? Kasi wala sila doon sa harapan ng Pangulo, ako naman. So, ako na hindi teke, makakapagpa-AI pa ba ako? Saka, Kaya nga eh. AI. Hayaan mo na sila, alam mo, yung mga dating... Parang binoise over nyo daw, parang binoise over. Kailan mo yung isip ng binoise over nyo daw? Parang voice over lang daw na tas AI yung gumaganon. Yan ang problema, di ba? Yung nagpapanggap na matalino. Ang daming Ay, kabayo. theory. Oo. Ayun yun eh. Kasi nasa kasulat yan, nagpapanggap na matalino ay kabayo. At maliban doon, sila yung gumagawa na talaga ng fake news. Kaya, alam mo yon, para bang gusto man nilang magpakita na matalino sila, pero sila yung parang, hindi lang parang, sila yung nagiging bobo. Oo nga eh. Diba? Kasi, ano na lang, kung totoong AI yan, sila magpatunay na AI. Tama. Diba sila may nagbibintang? Ako, ang sabi natin... Abogado pa yun ha? Abogado pa yun. Abogado pa. Raw yung ating kinasakin yung raw. Kahit sabi nga, kahit nga pa-authenticate tong cellphone natin. Pero, since sila ang nagbibintang na AI yan, go ahead. Pumunta kayo kahit saan bansa kayo magpa-check kung AI yan. Go ahead. So, di kayo pwedeng magbintang lang nang wala kayong ebidensya. Sabi mo nga, abogado pa yung mga... abogado pa yung iilan dyan. So, bakit nawawala yung inyong mga yutak? Tama nga eh. Bumabagsak sa semento yung inyong mga yutak. At mukhang natapakan na ni Nyolo yung mga yutak ninyo. Tama nga. Alam mo, dapat nga, Yusikler, magpasalamat po sila sa inyo kasi kayo na lang po ang bubuhay sa pamilya nila. Totoo po yan. Kasi po, araw-araw, kinukontent po lahat ng sinasabi nyo. Wala kayong ginawang mabuti. Lahat masama. Kaya magpasalamat sila dahil binubuhay nyo, magpasalamat sila sa inyo kasi binubuhay nyo po yung pamilya nila. Di ba? Yun na eh. Lahat po ng sinabi nyo mali. Meron po ba ganun? Lahat ng sinabi ng isang tao mali, walang tinama. Araw-araw nire-react kayo. Ganun ba? Pero kung wala akong tamang sinabi, bakit kaya yung mga sinabi natin nasa newspaper? Yes. Nasa mga pahayagan? Opo. Bakit kaya ninyo-news doon sa mainstream? Di ba? So, kung sa mainstream, makabuluhan yung mga sinasabi natin, pahayag ng palasyo at ang pahayag ng Pangulo. So, ano sila? Di ba? Wala talagang yutak. Nawala ang yutak. Gatas na gatas kayo eh. Gatas na gatas eh.
Ito pa, Yusik Claire, regarding po, dito rin po sa pamimeke ng medical records ng ating Pangulo, ano po ba action na inaantay natin dito? Dahil napanood ko po kayo sa mga balita na kayo po ay nag-iintay na lamang ng mga aksyon na gagawin dito po sa St. Luke's Medical Record. Hindi ko alam sa ngayon, Yolo, Opo. update. Kung merong update, alam ko, may nakita kong may nakita kong interview na nagsasagawa na ng pag-iimbestiga ang NBI at ang PNP. So, Opo. abangan na lang natin ang mga personalidad na maaaring maimbestigahan ng NBI at ng PNP. Kumilos na po sila. At ang gusto po natin sana, ang ating hiling, ay hindi lang ito. Hindi lang sana ito mga pagpe-fake news na ito. Ang kanilang imbestigahan, hindi lang yung medical records, kung hindi pati yung mga fake news na inilalabas patungkol sa Pangulo. Even before, pati sa ngayon, pati yung sinasabi nilang mga pagsisinungaling na nagmumula sa palasyo at mula sa Pangulo. Sana maimbestigahan po lahat ito ng PNP at ng NBI para matigil na po ito. Kasi wala na po silang ginawa kundi mameke ng mga balita para doon sa mga kababayan naman natin na hindi na inaalam, hindi na sila nagiging mapanuri. Minsan naniniwala sila. Inosente yung mga ito Yung iba mga kababayan natin na inosente, naniniwala sa mga ito dahil akala nila mga sinasabi ng mga fake news peddlers na to ay totoo. So, ang nakakaawa dito, yung mga kababayan natin na inosente, at ang nakakaawa rin dito ay yung bayan na mismo natin dahil nakaka-apekto to sa ekonomiya. Yung mga disinformation patungkol sa ekonomiya, kalusugan ng Pangulo, yan po ay hindi maganda sa bayan. Pero, at tingin ko, Nyolo, sinasadya ito. Sinasadya ito ng mga destabilizers, saka ng mga obstructionists. Para kung humina man ang ekonomiya ng bansa, maliban siyempre, nandiyan na rin yung mga lindol, mga disaster na nangyari sa atin, mga natural na mga calamities na nangyari sa atin, na in a way, naka-apekto sa ekonomiya. Pero maliban dyan, mas inaano pa nila mas pinupush pa nila down ang ating ekonomiya dahil sa mga maling naratibo nila na nakaka-apekto talaga sa ekonomiya. At iyan ang tingin ko na balak nila. Balak nila talagang gibain ang gobyernong ito ni Pangulo Marcos Jr. para mapakita nila, tignan nyo ang Pangulo. Tignan nyo. Dahil dito, ang ekonomiya natin hindi nagiging, di ba? Ayon sa kanila, hindi nagiging maganda. Ito nga Factor sila dyan. Factor. Kasi alam naman natin, ganyan talaga gawain nila. Tsaka nakakatawa nga po yung binanggit nyo na nakaraan, nanonood ako sa interview nyo na miski sila alam pala nila isang kidney lang ang Pangulo, kundi ba naman sila tanga, no? Sila mismo, di ba? Di ba? Sinabi nila, kung yung mga fake news na ito, sila naglagay doon, isang kidney na lang. Di ba? Ako nababanggit Mistake ako babanggit. James Olsa, 1/4 ang baga mo. Okay, diretso mo. Diba? Diretso mo. Diba? Hindi kasi, even before naman nasabi na ito ni Pangulo sa isang interview. Yes. Way back. At naamin din ito ni Senator Amy sa isang interview din. Di ba? So, paano yung mga fake news ninyo na may bisyo daw ang Pangulo? Kung kinakailangan niya mag-ingat talaga dahil sa ganyan ang kanyang kondisyon, hindi ba naman kayo gumagamit ng inyong mga yutak talaga? Oo. Di ba? Sila mismo nakalagay doon sa St. Luke's na pineki nila para maging accurate. Napeke, Oo. Para maging accurate at mapaniwala yung tao, nilagay nila yung totoong isa na lang ang kidney ng Pangulo. Alam niyo naman pala isang kidney. Tapos pagbibintangan yung gumagamit ng droga. Di ba? Oo. Napakahina. At yun nga, pinasinungalingan itong ginawa nilang medical records ng St. Luke's mismo. Hindi ba kayo nakakahiya niya? Nakakahiya talaga kayo. Di ba? Para masira niyo lang yung Pangulo at mailuklok na, no, ang kanilang pinupoon na si Vice Presidente kahit anong kwento gagawin. Kaya nga grabe, no? At ngayon nga po, eto po, dumako naman po tayo, lagpasan na natin yan sa Pangulo. Dito naman po tayo sa may, if ever, ano pong masasabi nyo dito sa ating mga senador na bumoto po? Alam ko po, alam nyo, na itapik nyo rin po ito, nakaraang press ko nyo, na ano pong masasabi nyo dito sa 9 na senador na bumoto po na parang pinapaboran po ang ambassador ng China?
Nagsalita na ang Pangulo dito, Nyolo. Sa patungkol dun sa pagdedeklara na persona non grata na isang ambassador, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Sabi niya, no. Actually, nung tinatanong ko siya, hindi ko pa natatapos yung question ko, no. Sabi ko, tinatanong po ng MPC, don't let them finish that question. You say no. No. Okay. Oo. So, in other words, mga karayuma at mga kaklir, Opo. ang gusto na naman ng Pangulo ay mapaglaban kung ano yung karapatan natin. Hindi kailangan itong daanin sa mga ganyang klase ng balitaktakan. Pero, of course, nagpapasalamat tayo sa mga kababayan nating ipinaglalaban yung interes ng ating bayan, ng ating bansa, lalo-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Hindi po tatalikuran ng Pangulo ang kanyang advokasya, ang kanyang polisiya, na not even an inch of our territory will be surrendered to any foreign power. Yan ang gusto ng Pangulo, di po ba? So, pero ang pakikipag-usap kahit kaninong bansa, hindi po nadadaan sa gitong klaseng mga ingay. So, kailangan hayaan po natin ang ating DFA. Si Secretary Tess Lazaro, siya pong magbigay ng anumang pagpapasya sa utos ng Pangulo patungkol po sa ating relasyon sa ibang bansa. Pero muli, ang sabi nga ng Pangulo ay sa lahat po na ipaglalaban ang ating karapatan sa diplomasyang pamamaraan, maraming salamat at sinusuportahan din po kayo ng Pangulo. Yun. Yusek, eto na po. Ewan ko kung pwede kayo kasi abogado po kayo. Ano po masasabi nyo dito na nilabas po ng Supreme Court? Medyo kung hindi nyo po gusto sagutin, okay lang po. Ano po masasabi nyo? Dahil marami po na umaangal po dito sa Supreme Court decision regarding po impeachment complaint ni Sara Duterte. At ako mismo nga po, ang sinasabi ko, overreach o talagang nanghimasok po talaga ang Supreme Court. Okay lang po kayo yung sagutin kasi baka maapekto po, abogado kayo eh. Unahin ko na yung sinabi ng Pangulo, nagkausap kami kahapon, tinanong ko rin yan, dahil definitely tatanungin yan eh. Ang sabi lang ng Pangulo ay irirespeto natin kung ano man na naging desisyon ng Supreme Court. Okay? So, yun lang, yun yung maiksing salita ng Pangulo. Pero kung pag-uusapan natin talaga yung desisyon, marami na tayo nadinig, mga legal experts, mga dating justices, mga constitutionalists, sinasabi na nagkaroon ng judicial overreach. Opo. Dahil merong procedure, may rules of procedure na sinusunod ang House of Representatives patungkol dyan. May sinusunod din provision patungkol sa konstitusyon. Katulad nung kapag ito ay pinirmahan na ng 1/3 members ng House, ay maaari na ito na siya ang maging articles of impeachment, siya ang maituturing na articles of impeachment at itatransmit na ito sa Senado. In other words, do sa yung fast track, yung mabilis na mode. Yung third mode na yun yung mabilis. So, ang purpose naman talaga niyan is kung talaga nagva-violate ang isang impeachable officer, mabilis na dapat itong hinihiring. Yes. So, kaya sinasabi nila may overreach dahil itong third mode ay naiba. Naiba sa utos at sa desisyon ng Supreme Court. Na sinabi, kailangang idaan sa Committee on Justice, i-prove na dapat ito ay na-verify o nabasa ng lahat. At kailangan, doon sa number 2, may tatlo to eh. Yung number 2, sinabi, yung mga evidence na siyang grounds for the impeachment should exist. So, medyo tapos, broad sa meron pa, bibigyan lahat ng kopya. Yun pa, meron pa. Doon medyo broad. Ibig sabihin, doon ba sa Committee on Justice, pag-uusapan ng ebidensya, doon ba nagkakaroon ng merito? Kasi kung doon mo hiniring na talaga sa Committee on Justice, using the third mode na nga, yung 1/3 na signature ng members, baka yung supposed to be trabaho ng Senado na doon mag-hearing lahat, baka sa House Committee on Justice magawa na hindi naman yun yung sinasabi ng procedure at ng konstitusyon. Kaya sinasabi nila na merong judicial overreach na hindi kasama sa batas pero dinagdagan gamit yung decision.
Ayun nga po, Yusik, akin kasi, parang in-explain ko nga, kasi initiation lang naman to eh. Hindi naman naaapi, nalalamangan wag na natin sabihin si Sarah para hindi umiyak yung mga DDS. Hindi naman nalalamangan yung accused eh. Initiation lang. Kung saan kung sa trial nagkaroon ng hindi patas, then papasok si Supreme Court. Pero ang lumalabas po kasi, dito pa lang sa initiation, parang diniktahan niya, inalisan niya ng kapangyarihan itong House na hindi naman po na binigyan ng karapatan ng konstitusyon na ang mandato nila ay ang sole power nitong impeachment, di ba po? Parang ang sabi nga ni Representative Leila de Lima, straight jacket. Parang Yes. nagapos yung kamay ng House. Yes. Kasi ang rules of procedure ng House, dapat sila. Walang Yes. ibang magdidikta dyan kundi ang House dahil may separation of powers. Yes. So, kung anong gagawin ng House sa kanilang activities, dapat yun, kung ano yung ginawa nila, yun ang dapat masunod. Sabi nga nila, House rules nga eh. Sabi nila, yung ginagawa naman ng rules of procedure ng Supreme Court para ipa-implement sa korte ay hindi naman pinakikialaman ng House or ng Legislative Department. So, doon nga, sabi nga ni Representative Leila de Lima, na-violate. Sa kanyang pananaw, na-violate yung separation of powers kasi nga, nagkaroon ng judicial overreach. Opo. Dito naman po tayo sa paningin niyo po, ang sabi po ng ating Senate President, Tito Soto, ay susuportahan niya na po ang charter change. And dahil nga, kung napakailaman na ng Supreme Court itong konstitusyon na iniingatan natin na hindi nga natin magalaw dahil nga hindi tapos-tapos tong charter change, maraming umaharap. Ito palang Supreme Court ay kayang galawin ang konstitusyon ng basta-basta. Kayo po ba, anong opinion niyo dyan sa sabi po ng ating Senate President Tito Soto? Siguro, ito sa atin Nyolo, hindi pa namin napag-usapan ng Pangulo yan, hindi pa siya nare-raise. Opo. So kung pag-usapan natin ang opinion ng Pangulo dyan, wala pa po. At if ever naman sila ay gagawa ng kanilang hakbang at ipapaalam nila sa Pangulo ang detalye ng kanilang gagawing hakbang, aaralin na ng Pangulo yan. Diba? Aaralin ng Pangulo kung ano yung magiging question nila. Pero personally sa atin, tingin ko lang kasi medyo sa pananaw ni SP Tito, medyo sumobra yung naging desisyon ng Supreme Court. Kaya kinakailangan, sa aking tingin lang to kinakailangan na ito, lalo na yung provision sa impeachment, ay maidetaling mabuti sa konstitusyon para wala nang maging gray area at magkaroon pa ng room for another interpretation. So, yun yung nakikita ko dahil sabi nga niya, pinahirap. No? Maraming mamabatas nagsabi na pinahirap ang procedure para sa isang impeachment considering na yung mga justices din natin ay impeachable officers. Alam niyo, Yusek, tingin ko. Alam niyo po, Yusek, maisingit ko lang, baka makalimutan ko. Kasi ang mahirap po kasi dito, bilang isang civilian ako, kasi ang constitution po, binigay yan sa House, di ba? Na sila ang may kapangyarihan, pati ang Senate, na sole power to impeach. Ngayon po, ang hirap po niyan, ang Supreme Court po, isa po sila doon sa tinutukoy na impeachable officer. Then gagalawin mo yung rules na yon na magkakaroon ng bias sa'yo. Yung po ang nirereklamo ng taong bayan ngayon eh. Diba? Kaya nga nilaan yan sa House at tatakbo sa Senate para sa trial dahil itong mismong nakalagay sa konstitusyon, i-impeach ang mga powerful government official na yun ang Supreme Court. Then nakita po nila ngayon na itong powerful official ginalaw yung maaaring maging proseso para sa kanila. Yung po nirereklamo ng taong bayan ngayon eh. Saka, Niolo, ito pa ang maaaring maging senaryo sa mga susunod na taon. Opo. Every time na may ipapa-impeach, halimbawa lang every time na may ipapa-impeach, magkakaroon ngayon ng dahilan ang mga impeachable officer Yes. na laging tumakbo sa Supreme Court. Yes, yun At nga. sabihin na, hindi ako nabigyan ng due process dyan. Yes.
ito yung mga naging ano. So, it will take time. It will take time. Na, instead na mas mabilis sana, yung pagsasagawa ng impeachment according sa Constitution and according sa rules ng House, tatagal siya because definitely they will wait for the decision ng Supreme Court. Like what happened today. Yes. Like what happened to the articles of impeachment of BP Sara. So, every now and then, pag merong sila na question, at yun ang trabaho ng lawyer, patagalin. Diba? Yes. Alam mo, So, para sa akin po, hindi mo- masyado kasi na-focus tong Supreme Court sa tinatawag nilang due process, di ba po? Masyadong na-focus yung Supreme Court dito sa initiation na hindi daw nabigyan ng tamang due process. Ang due process naman is continuing pa initiation, then trial, di ba po? Oh. Yes, actually, yung due process, ito naman ay hindi i-violate kapag ka nandun na sa impeachment court kung saan Yes. sa Senado na yon. Yun Yes. yung tamang trial doon. At saka, yun nga eto po, sa February 9, February 9 po, Yusek kasi Biyernes yung 6. February 9, magkakaroon na ng ang mangunguna po yata ay ang Tindig Pilipinas sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Pangalawa po, meron pong tumakbo sa Commission on Audit sa nagko-question po sa disallowance na 72 million something ni Sara Duterte. Ito pa lang po dito pa lang po kitang-kita na po natin na ang mga kababayan natin is nanghahanap ng sagot sa matagal na tanong. Ayun po yun, di ba, Yusek? Oo, actually, may mga naiwan kasing issue ng tungkol sa paglulustay ng pera na hindi nasasagot hanggang ngayon at iniiwasan. At in a way, naiwasan siya through technicality dito sa naging desisyon ng Supreme Court. So, at dahil sa hinihintay natin na sagot na yan, ang ginawa ngayon, ipahid sa administrasyon ang mga maanumalyang flood control projects na kung tutuusin natin, Yolo, kung isipin mo, kaligitnaan pa lang halos ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., siya na yung nagpa-imbestiga. Kasi naramdaman niyang hindi maganda ang nangyari sa pondo. At iningatan niya yung pondo 2025. 2025, iningatan niya yung pondo ng bayan. At pero dahil natutuklasan ni Pangulo yung mga nangyaring anomalya, sasabihin ngayon, ang Pangulo may kasalanan. Pero, Niolo, alam natin, as early as 2020, maraming ghost projects ang Pangulong Duterte sa build niya. Yes. So, sino ang may korupsyon? At 13,917 flood control projects, Niolo, nasaan to? Bakit ganito pa rin ang baha? Kinurakot. 13,917 yan, ha? Binulsa yan ng mga kaalyado niya. Di ba? Pero, yung mga sumisigaw ngayon na si PBBM daw ang may sala, nasaan sila nung umamin ng Pangulong Duterte na siya'y korap? Nasaan sila? Umalma ba sila? Nag-alsa ba sila? Nasaan sila nung nagkakaroon ng problema tungkol sa family at meron pang abuso sa pondo ng bayan? Umalma ba sila? Nag-ingay ba sila? Wala. Nung umamin ng Pangulo na maraming ghost projects sa panahon niya, humaray ba sila? Umalma ba sila? Nagrally ba sila? Hindi. Diba? Pero ngayon, sila ngayon yung nagmamalis-malinisan. Parang to the point na yung dati, yung poon nila, yung mga Duterte, parang walang kinalaman sa paglulustay. Kaya nga, ako para sa akin po, Yusek, kasi kung babasihan mo lang po yung timeline, 2022-23, nandiyan ang Pangulo. Hindi pa niya hawak yun Hindi pa kanya yung budget 2023, Oh, yes. 2024, ayan nga, sinibak niya yung Pogo. Alam natin yan. Hindi ba, by process, ang ginawa ng ngayon, 2025, sisibakin niya naman ang, di ba, ang flood control. Abangan niya yung 2026, di ba? Baka sabihin na ng Pangulo yung anti-dynasty, baka ganun din na ng Pangulo yan, di ba, Yusek? Hindi po natin masabi. Kasi ang Pangulo, diretso ang paningin niya na talagang maiayos ang ating bansa Di ba po? Yes. Saka, sabi ko nga, sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., milyon ang isinole na kickback ng mga umaming kurap. Napasoli niya.
Ilang mga tao ang naaresto, ilang mga tao ang maaaring makulong Opo. sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nagawa nung nakarang administrasyon. So, sabi ko, nasaan yung ghost projects ng 2020? Sino dapat managot nun? Hindi, di ba? Ang nangyari, Niolo, yung mga kurap sa panahon ng build, nag-crossover kay Pangulong Marcos Jr. At yung nag-crossover, nakita ni Pangulo, whoops, hindi na kayo pwedeng lumagpas dyan. Ipakulong yan. Yun nga eh. Malinaw na malinaw talaga. Tsaka wala pong even na maglalakas loob. Nagibain tong korupsyon dito sa flood control. Matagal na to. Pero wala pong malakas loob na bumangga dito. Kita mo nga lang, anak pa lang ni Digong, hayop na 51 billion, hindi nila masagot-sagot. Tapos, si Pangulong Bongbong Marcos na talagang nagsabi na mahiya naman kayo na tigilan nyo yan para sa mga anak natin at sa mga salinlahi natin. Tapos babaliktiran nila ng ganon. Si Pangulong pa ang mai-impeach kasi nga, itong impactang si Dora ang gusto nila maupo. Di ba, Yusek? Itong si Sara Duterte Dora ba? ay Chucky. Chakadal. Yusek, maghanap nga ako ng costume para pagbalik, if ever bumalik kayo sa Bengador, naka-Chucky ako. Ganun ba? Naghanap Oh, ako. di ba? Oh. Ayan, Ayan Chucky, ginugupit mo ang katotohanan Ginugupit mo, hindi mo madugupit ang katotohanan, Chucky. Nandun na naman sa daig, nagpapasarap na... Ayan, yun na eh. Yung sige, hindi nila maintindihan na walang magandang relasyon si Chucky dito kay Poon, kay Digong. Hindi nila maintindihan yun Ang akala nila, concern si Chucky dito kay Poon, kay Digong. Hindi niya alam, nagpapasarap lang yun doon para hindi magtrabaho, di ba? Alam mo, sabi ko nga, ikumpara natin, yung pagod ni Pangulo na nagkakasakit na sa pagod. Sa kakatrabaho. Tapos yung isa, nandun. Pasarap-sarap. Ang sarap ng pakiramdam, malamig. Malamig, no? Naka-D4 pa selfie-selfie si Chakadal. Di ba? Di ba? Sabi natin, ano na ba ang naging trabaho niya? Para sa bayan. Di ba? Parang ang naging trabaho lang niya, manira sa Pangulo. Yun nga habit yung pandesal, lalagyan pa ng daing, parang tanga. Pero kung pandesal, lalagyan mo ng daing, tanga-tanga naman talaga to no? Pero ako Nyolo ako hindi daing. Ang gusto ko sa pandesal na na-try ko, alam mo yung maliliit na parang, tuyo ba tawag doon? Hindi tuyo, yung maliliit, parang siyang dilis. Pero, alam mo yung maliit, dilis, pero parang siyang tuyo. Tinuyo, dried dilis. Dried dilis yata. Hindi dilis na hindi dilis yung kinakain natin. Parang siyang biniyak sa gitna. I forgot the name Basta, tapos malutong siya pag kinain. Alam ko, pinabito mo kinakain, pusit kinakain mo talaga ng buo yung pusit. Hindi makaubra yung pusit sa'yo, kinakain mo ng buo hindi makaribat Hindi, ang na-try ko na masarap, itry nyo to. Pandesal. Kasi ako gusto ko liver spread. Dulong Yung daw, letter R dulong, ang danggit. Yung letter R. Pero ang na-try ko masarap, na parang nawi-weird sila. Pero masarap siya talaga. Nung nagluto kasi ng, parang yung dilis nga na nakabiyak, hindi ko alam kung dilis ba yun, basta biyak siya. Ano yun? Tapos malutong. Danggit yun Danggit? Danggit. Pero maliit lang siya, maliit lang. Maliit lang yung danggit basta maliit lang siya. Tapos malutong siyang kainin. So I tried siya sa Pandelimon ba yun? Monay. Sa Monay. Nagtry ako sa kanya. Since crunchy siya, masarap siya. Pero hindi yung hindi yung daing kaya ako nasarapan sa kanya because crunchy siya. Crunchy. Hindi masarap crunchy talaga siya yan. ipalaman. yan. So, i-share ko yan sa inyo. Gusto ko yon yung malutong na danggit, maliit, kung danggit man yon or dilis, palaman sa Monay, masarap siya. Yusek, ano po masasabi niyo dito sa ating sa tinatakbo po ng ating vice presidente na sinasabi niya po na ito daw pong ICC ay
grabe daw po kabayas at hindi ko na maintindihan dito. Minsan nakakainis na rin katangahan, no? Bias. Actually, mas sa although again nagsasalita naman ng Pangulo na hindi natin wala po tayong anumang magiging papel, no, ang administrasyon na ito ay wala magiging papel sa anumang gagawin ng ICC sa kaso. Pero personal na pananaw, hindi naman politiko ang ICC eh. Wala naman silang kinikilalang politiko. Oo. So, paano siya magiging bias? Siguro kaya niya nasasabing bias kasi lahat ng motion nila denied. Oo. 'Di ba? So, yun ang iisipin nila. Ang tanong lang dito, ang tanong diyan, bakit lagi nadi-deny? Is it magaling ba ang abogado nyo? Magaling ba yung strategy nyo? 'Di ba? Yun eh. Parang maligtad Walang katotohanan yung mga sinasabi nyo sa inyong pleadings. Kaya laging denied. 'Di ba? Kasi kung may katotohanan yan at nakikita yan ng ICC, I think bibigyan niyo ng bibigyan niyo ng kumbaga value. May probative value. Pero kung nakikita na sinasabi may cognitive impairment ang kanyang ama at yun ang pinangangalandakan ni Attorney Kaufman at sinasabi na nakakalimot na, di alam kung ba't siya nasa Hague. Tapos, yung mga kamag-anak niya magbabalita, okay po ang Pangulo, nag-usap po kami tungkol sa politics, nag-usap kami tungkol sa flood control projects, at meron po siyang instructions sa kanya mga lawyer. Walang cognitive impairment yun. So, paano pa tapos sasabihin nila, bakit daw yung mga nakikita sa mga video ginagamit? That's factual. That's admission. Yung pag-voluntaryo nyo ng news, personal knowledge nyo yan eh. That's your personal knowledge. You gave it to the public. Opo. So, kasama yung ICC doon sa nakikinig doon sa sinasabi nyo. Bali nga Diba? kasi kung talagang may kapansanan yan, Yusek, hindi talaga ang sasabihin ng mga anak niyang mga salbahe ay yung tatay ko, hindi. Sabi ni Kitty, okay. Sabi ni Pulong, okay. Si Sarah naman, overreacting, hindi na nakakarinig, kinakain na yung tae niya sa diaper. Diba? Sinabi niya ba yun? Wala akong nadinig na gano'n Baka sa iba lang yun. Bali, eto, Yusek. Ang conclusion lang kasi dyan ay talagang umiiwas sila. Dahil pag si Digong po, para sa aking opinion, si Digong po, pag nakita ng buong mundo na umaarap siya sa ICC, malalaman yung kataksilan niya, kasamaan, kademonyoan niya na ginawa niya sa sariling kababayan. Ayun ang iniiwas nila dyan eh. Di ba, Yusek? Kayo po, makakaiwas ba sila dun? Inamin na ng tatay niya. Inamin na ng tatay niya na pumatay siya. Inamin ng tatay niya na hulog siya ng tao mula sa chopper. Di ba? Ang kailangan talaga nila dyan is mapanagot siya, mapagbayad sila kung magdidesisyon against the former president, Duterte. So yun. Baka yun yung iniiwas nila. Kasi pagka nag-decide yan regarding civil liability, baka malaki. I don't know. Hindi ko alam. February 23 na eh. February 23, iharap na siya. Ano kaya itsura, Yusek? Kayo, ano itsura hula nyo? Ano itsura? Hindi ko alam kung mapapapostpone pa to. Itatry nila to. Kasi, yun nga, tingin ko nga, itatry nila lahat ng technicalities na hindi umuubra sa ICC. Pero mga technicalities na umuubra naman sa Supreme Court natin. May mga ganun eh. Di ba? So, kaya mabuti na lang talaga nandyan siya eh. Kasi doon talagang hindi ko naman sinasabing bias dito. Doon kasi talagang diretso ang proseso eh. Di ba? Saka ito mabanggit ko lang to, Nyolo. Okay po. Mismong si Silvestre Pello III umamin na may pinatay itong si dating Pangulong Duterte. Hinulog siya chopper. Alam daw niya yon. Okay? Okay. Inamin naman. Ang tanong, dalawa silang abogado. Abogado si dating Pangulong Duterte, abogado si Silvestre Pello.
ang tanong dito, anong ginawa nyo doon sa taong hinulog sa helicopter? Yun nga. Kasi lumaban daw sabi ni Silvestre lumaban daw. Sige na nga, kung lumaban. Siyempre kayo na lang magsasalita niya, wala man nakakita kung talagang lumaban Sa chopper ba? Siyempre salitaan nyo na lang yan para ma-justify nyo yung pagpatay. Pero sila bilang abogado, what did you do next? Sinabi nyo ba sa polis? Nireport nyo ba sa ospital? Nireport nyo ba sa pamilya? Nasaan ang libingan yan? Binayaran nyo ba? Nasampahan ba ng kaso si dating Pangulong Duterte? At ginamit niya lang self-defense ang paghulog sa taong ito sa chopper? Ano yun? Na-tolerate lang yun? Yun yung malaking tanong kay Silvestre Bello III. Alam mo pala. So, na-tolerate? Di ba? Bilang abogado, alam natin ang obligasyon natin. Kapag may napatay, you have to report it to the police officers, to the proper authority, and then, sampahan ka ng kaso, and your defense will be self-defense. Pero hindi pwedeng hindi ka kasuhan. So, nasa ng record niyan? So, di ba? Hindi Tapos pwedeng ngayon, justify lang to ng ganito tapos ngayon mag-aarap kayo ng due process. Nung panahon nyo, Yes. walang due process, nanguhulog kayo sa helicopter, motherfucker. Di ba? Tapos, sasabihin nila, dapat, ito naman iniimbestigahan, yung nangyari doon kay Sharif, I forgot the mayor, Sharif, mayor, sa ano, Ampatuan? Patuan. Yung ambush, yung ambush. Patuan. Oo. Sharif Agwak, yan, mayor. Okay? Sabi ni Vice Presidente, dapat daw imbestigahan. Nagkakaroon na daw ng degradation ng peace and order. Hello? Parang, hello? Sabi ko, ina-actionan po yan ng PNP. Mabilis nga pong kumilos ang PNP dyan. At sinabi nga po ng DILG na pinupuri niya yung PNP sa nasabing lugar dahil mabilis na umaksyon. Hindi ba? At meron nga nasawi na mga gumawa. Pero alamin pa rin yung mastermind dito. So, ang tanong natin, okay, kailangan imbestigahan. Pero bakit yung EJK parang ayaw niyo pa imbestigahan? Tama. Akala ko ba para tayo sa peace and order, bakit yung EJK parang tinatakpan niyo? Akala kasi nila akala na itong mga tanga na to ng mga DDS kasama yung tsakadal nilang vice presidente. Yung buhay ng tao, ganun-ganun lang Di ba? Yusek, ang alam nyo, sa tutusin, lalo po ako naano sa Pangulo nung nabigyan niya ng ustisya itong EJK nung talagang naproseso niya at naidala niya si Digong diyan sa ICC na doon ko na naman po talaga na ang Pangulong Bongbong Marcos talagang para sa mahihirap talaga Kaya sumobra po talagang idolize ko kay BBM. Ako po, Yusek, totoo yan. Isa pa, Nyolo. Sige na, sa Opo. EJK, kahit papano, nagkaroon ng pag-asa. Yung mga hindi nabigyan ng pag-asa na mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Isa pa, missing sa Bongeros. Opo. Hindi iyan na-aksyonan. Bakit? Si Atong Ang, tinontak pa yan ni dating Pangulong Duterte. Ikaw, puro illegal drugs, illegal gambling ka dito. Alam ko yan. Wag na tayong magbiroan to, magplastikan dito. Ayusin mo yan. Parang hindi ko alam kung ginawang advisor. Basta tinawagan niya yan. Ayusin mo yung mga negosyo mo. Akala ko ba pugot ulo agad pagka gumagawa ng krimen sa loob ng Davao? Parang pili. Oo. Hindi naman sasabi pugutan niya ng ulo to But still, illegal gambling to, matagal mo na palang alam, pero bakit hindi siya nahuli? Pero yung maliliit na tao, Patay ka agad. oo, patay ka agad. Diba? So, Ganun siya tinawagin niya pa si Atong Ang. And, nung nagkaroon ng issue about missing sa Bongeros, ang sabi niya, walang kinalaman dito mga operators. Management. So, sino ba nagmamanage ng ISAB? Diba? Si Atong Ang. So, di ba? Iniimbestigahan ito. Ganun. Senator Bato. Sa Senate. Naputol. Walang naging solusyon. Wala. Sa panahon lang ni Pangulo Marcos Jr., nagkaroon ng resolution dyan na sampahan si Atong Ang. Di ba? Grabe. Ganyan na ganyan po talaga ugali ni Duterte. Parmali. Kita nyo, wala nangyari. Siya pa nagpataka sa Davao ng mga mabibigat na may kaso doon. Ayan po yung ayan talaga pag
kapag katropa niya, lusot ka. Pero pag ordinaryong mga individual, mahihirap, abay, kahit ano, babariling ka. Okay, so kasama rin natin nandyan si Nick Tumangday, Joshua Aragon, Menchi Saudi Nabal, Haitsu George Sapitula, Rita Mejia, Yolanda Makasakit, nandyan din si Mary Ann, Bobby Cruz, Milin Vibes, Ai Mendoza, Leonardo Manansala, Jerry Bantilan, nandyan din si Marie Usta, Hilda Agustin, Ares Queros, Sharon Capillas, Miles Valdez, Marilyn Ortiguero, and Haitsu Carlina Miyahara. Okay, so mga kababayan ko, yan natin malakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagkalingang Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya ng panibagong araw at buong kababaang loob naming inihahabilin sa iyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang kapahamakan, paninira at masamang balak. Bigyan mo siya ng karunungan sa bawat desisyon, lakas ng loob na manatiling matuwid, at pusong tapat sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Patatagin mo ang kanyang katawan at isipan. Gabayan mo rin ang kanyang pamilya at buong pamahalaan upang manaig ang pagkakaisa, kapayapaan at pag-asa sa aming bansa. At naway ang iyong kalooban ay liwanag ang patuloy na gumagabay sa kanyang pamumuno. Idinadalangan ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso
puso ng masa, inaangat ating wat